Magandang gabi po mga kapatid sa Panginoon, sa Pajuro Christian Church, para sa ating pong pulong panalangin. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat kahit po tayo ay magkakalayo, ay may kaparaanan ng Panginoon upang patuloy po tayong makapag-aral ng kanyang mga salita. At lalo't sa ating pong pinag-aaralan ang sinasampalatayanan po ng Majuro Christian Church. So, ipaumanhin po ninyo sapagkat ngayon po ay nag-record lang po ako ng video dahil maya-maya po ay meron po tayong Bible study po sa Mandaluyong, na hilingan po ako na makadalaw po sa ilang mga home Bible study po ng kapatiran po sa Bukawi. Kaya po mas tinulot na lang po natin na mag-record na lamang po ako para sa pulong panalangin. Tayo muna po yung manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa time na ito na ibinigay po ninyo sa akin muli, Panginoon, upang makag-aral po ng inyong mga salita kasama ng mga kapatid po sa Majuro Christian Church. I-bless po ninyo ang aming pulong panalangin, i-bless po ninyo ang aming mga pinag-uusapan na mga mahalagang sinasampalatayanan po ng Majuro Christian Church na nagmumula sa inyong mga salita. Kayo po ang magturo sa amin sa tulong ng Banal na Espiritu, at patuloy na ikaw ang magbigyan po namin ng kaluwalhatian, at patuloy na ikaw ang amin pong makilala at ang inyong mga turo mula sa banal na kasulatan. Salamat po sa time na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Tayo po ngayon sa, kung hawak po ninyo yung ating statement of faith, o baka po nawala na ninyo yung mga kopya po natin, ano? Sa ating affirmation of faith ng Majuro Christian Church. Tayo po ngayon ay natapos last Friday, no, sa Christian Conduct na huli nating pinag-usapan po ng gabi ng pulong panalangin. So ngayon po tayo ay dadako, no, sa paksa naman ng tungkol sa ikasampu na paksa na ating pagtatalakay, ang tungkol sa ordinansa po, no, the ordinances. At ito po ay dalawang ordinansa na ating pong babalik aralin po sa natin sa ating pag-aaral, na napakahalaga at iniwan ng Panginoon na dapat po nating gawin. Okay? At ang Majuro Christian Church ay naniniwala po na ng ating Panginoon Kristo ay nag-commit ng dalawang ordinances ng local church. Ito po ang tinatawag ng bautismo, yung baptism, at ganun po ang Lord's Supper, ang banal na hapunan. Naniniwala po, no, tayo sa Christian baptism, sa paglulubog ng mga mananampalataya sa tubig, no, at sila ay babautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At naniniwala rin po ang Majuro Christian Church sa tinatawag na banal na hapunan o communion, na ito ay itinuro ng Panginoon Kristo na ibinigay naman niya sa atin upang atin pong gawin sa tuwing tayo po ay magkakatipon-tipon sa Panginoon. At naniniwala ang Majuro Christian Church, ayon sa salita ng Panginoon, sa paggawa natin ng mga ordinansang ito ay hindi po magbibigay sa atin ng sabihin natin para po tayo ay maligtas, o sabihin natin na para po patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po. Ito po ay walang kinalaman po sa ating tunay na pagkaligtas sa Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang sarili para sa ating katubusan sa kasalanan at pagdanak ng kanyang dugo upang patawarin ang ating mga kasalanan. Bagkus ang dalawang ordinansang ito ay dapat makita at gawin ng mga tunay na ligtas na o mananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Wala po itong kinalaman, no, sa mga bagay na ikaliligtas po natin. So maging maliwanag po, gagawin natin ang dalawang ordinansang ito dahil tayo po ay ligtas na. Sumampalataya na tayo sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Okay? At ito ay masasabi natin kung walang kinalaman sa ating kaligtasan, ngunit ito ay may kinalaman, no, sa bunga ng ating pagkaligtas sa ating Panginoon. Bunga na lamang po ito
na dapat makita sa atin na pahalagahan natin at sundin ang utos ng Panginoon hinggil po sa bautismo sa tubig ng mga mananampalataya at ang banal na hapunan na ginagawa natin sa tuwing tayo magkakatipon. Okay, siguro unahin natin dahil kailan lamang ay ito ay ating napag-usapan na sa isang araw ng linggo ng ating pagsamba sa Panginoon. So parang ito ay pagre-review na lamang at balik-balikan natin na napakagandang mas lalo nating maunawaan ito. Okay, tingnan natin. Ang hapunan ng Panginoon at ang bautismo ay dalawang alituntunin o ordinansa na ipinagbili ng Panginoong Hesus na gawin ng kanyang iglesia. Ito ay upang ipakita ang ating kaugnayan sa Kanya, no? Ang hapunan ay nagpapakita ng ating pakikisama sa Kanya at ang bautismo naman ay ang ating pakikiisa. So yun po ang magandang nakakita natin sa pagkakaiba ng dalawang ito. Ang hapunan ng Panginoon, kapag ginagawa natin ito, ay nagpapakita ng ating communion, pakikisama sa ating Panginoon Jesucristo at ng bawat mananampalataya. Then ang bautismo naman, ito ay pagpapakita ng ating pakikiisa sa Panginoon at sa ating kapwa mananampalataya sa Panginoon. Ang tinapay at ang alak, ito yung mga simbolo naman ng katawan at dugo ng Panginoon Hesus sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan, no? Simbolo po ng ating naranasang pagpapatawad sa Diyos. So tingnan natin muna siguro ang Lord's Supper, ang banal na hapunan. Alam natin na ang kasaysayan sa likod ng hapunan ito ay nagsimula, no? Ang hapunan ng Panginoon nung gabi ng kapistahan ng Pasko ng mga Hudyo. Pinalaya, no, ng kamay ng Diyos ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto 1,500 na taon noong nakakaraan, no, nakakaraan. Inuutos niyang maghandog sila ng isang korderong walang dungis, ipahid ang dugo sa hamba sa pintuan ng bahay para maligtas sa hatol ng pagbagsak ng buong bayan ng Ehipto, no, dahil sa ibibigay ng Panginoon na parusa para sa kanila, ang kamatayan po ng mga panganay. So isa sa mga salot yun na pinadala ng Panginoon. Exodus chapter 12. So bawat detalye po ng pista na niatas na laging gaganapin na may malalim na kahulugan at itinuturo niya yon sa dakilang paghahandog ng tunay na magliligtas mula sa hatol ng Diyos sa pamagitan ng pag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya inihanda ng Diyos ang kanyang sariling kordero matagal pa bago maganap ang paghahandog ng mga Israelita. Ito yung paglalarawan sa Genesis chapter 22, no, verse 8, Isaiah 53:7, na ito ay larawan na talagang may kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating mga kasalanan. Si Jesus ang sinigaw ni Juan Bautista sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Sa sanlibutan, John 1:29. Isa sa maluwalhating bansag ng Panginoong Hesus ay ang pagiging isang kordero. Siya ang katuparan ng pista ng Paskwa o yung Passover, na inihandog na si Kristo ng korderong pampaskwa, 1 Corinthians 5:7. Ang dating pista ay anino lamang ng higit na dakilang kaganapan na darating. So, itong mga pangyayari sa Lumang Tipan talagang makikita natin. Ito ay mga anino na mga dakilang kaganapan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito ay mga larawan, no, na makikita natin ang bautismo, larawan sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ang hapunan ng Panginoon ay larawan ng pagsasakripisyo ng ating Panginoon na pagbibigay ng kanyang katawan at ng kanyang dugo na siyang maglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya napakagandang gawin ito dahil talagang ito ay inilalarawan natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So sa bawat reliyosong Hudyo ay tapat na ipinagdiriwang ang Pasko o pista ng tinapay na walang libadura na makikita natin. Yun ay mga pag-aalaala sa pagkatubo sa Kanya, no? At ng gabi ng banal na kapistahan ay sinimulan ni Jesus alang-alang sa pagdiriwang na may tinapay at alak. Mula noon, yun ay magpapaalala sa mga mananampalataya ng kanyang katawang inialay at dugong nabuhos para sa kanilang kaligtasan. Sa Pasko, sa mata ng Diyos, na ginagawa nila.
Maraming tinutupad ang seremonya ng Israel, ngunit iisa lang ang pangkahalatang pagganap na ipinatutupad sa Iglesyang Kristiyano. Kaya tuwirang ibinili nito kay Apostol Pablo, sa lagi nating binabasa ito, no? Ang kahalagahan ng aral na tupdin ito ng mga mananampalataya. At sabi ni Jesus, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. 1 Corinthians 11:23-25. Yan yung lingguhan na lagi nating binabasa, na kung paano ay ipinasa at inuutos na ibilin ni Apostol Pablo sa mga kapwa mananampalataya. So ang hapunan ng Panginoon ay naging regular na bahagi ng kanilang pagsamba. Acts o Gawa 2:42 at 46. Actually sila sa tuwing araw-araw nagsasama-sama ay nagkakaroon sila ng pagpuputol-putol ng tinapay o ng pananahapunan na kanilang ginagawa. Kaya ginaganap ito ng iglesia minsan isang linggo bilang pinakantapok na pulong nila sa Gawa 27. Yun ay ipinagdiriwang sa araw ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, kung kaya't unang araw ng sanlinggo na ginawa nila. No, nagsimula ng araw-araw and then ginanap nila ng unang araw ng sanlinggo tuwing araw ng linggo, sapagkat ang araw na yon ay araw ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon. No? Kaya napag-alaman ng mga unang ama ng simbahan ng iglesia, ng mga namumuno, na yaon ay ginanap tuwing araw ng Panginoon o linggo. No, na kung tawagin ay na panahon ni Justin Martyr at ang mga detache, no, sa pagtuturo nila at pangangaral po ng banal na hapunan ng ating Panginoon. So napakahalaga, kaya ito yung nasa likod ng mga pangyayari po sa banal na hapunan ng Panginoon. So tingnan natin ang pagdaraos ng hapunan ng Panginoon. Ito yung madalas natin binabasa sa 1 Corinthians 11:23 up to 30. Kaya kung may time kayo, basahin po ninyo yan. Pero linggo-linggo, ito yung nadidinig natin at ating pong pinagbubulay-bulayan bilang paalala sa banal na hapunan ng Panginoon. Kaya magbigay tayo ng mga tanong, no? Ayon sa mga talatang ito, sino ang maaaring sumalo? Sino ba ang mga iniimbitahan sa hapunan ng Panginoon? Kung ang Pasko ay para sa mga Hudyo lamang, Exodus 12:43, ang hapunan naman ng Panginoon ay para sa mga tunay na Kristiyano lamang, mga mananampalataya sa Panginoon, ang iniimbitahan ng Panginoon sa banal na hapunan ng ating Panginoon, no? Para sa kanyang mga anak, no? Sinimulan ng Panginoon ito. At ang mga alagad ang nagumpisa ng pagpira-pira-piraso ng tinapay bilang pag-alaala sa kanya nang muling magbangon siya sa mga patay. No? Natitignan kung naalala niyo yung upper room, di ba? Nag-utos sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa isang lugar na yon, no? At itanong niyo sa isang tao na saan magdaraos, no? ng araw ng Pasko ang aming Panginoon, no? Kaya inilagay siya o itinuro sila sa isang upper room, no? At talagang iyon ay isang himala na talagang pinaghandaan ng Panginoon, kahit ang ating Panginoon pinahalagahan niya, no, ang hapunan ng Panginoon na dapat pahalagahan din. So nakita natin ang mga alagad din nagumpisa sa pagpira-piraso ng tinapay bilang pag-alaala sa kanya na muling nagbangon siya sa mga patay. Bukod dito, ang hapunan ay para sa mga nakahandang Kristiyano, no? Seryosong Kristiyano at naiintindihan yung ating ginagawa, lalo na sa banal na hapunan ng Panginoon. Napakahalaga na kapag gagawin na ito, naiintindihan natin. Kaya lagi nating paalala, lalo sa mga bisita, sa mga bagong dumadalo po sa ating pagpupulong sa pagsamba sa Panginoon, kung ngayon lamang nila naranasan ang ganoong banal na hapunan at hindi nila naiintindihan, maganda mag-observe muna sila at mahalagang maintindihan natin kung ano yung ating ginagawa. Ang ibang mananampalataya na masasabi natin dito ay nagiging pabaya, no, sa kanilang kalagayang espiritual at sumasali dito at pinaalalahan ng tungkol sa hatol ng Diyos, no? Kaya dapat naintindihan natin, dapat ay meron tayong maayos na relasyon sa ating Panginoon, fellowship, no, lalo din sa kapwa natin mananampalataya sa Panginoon. Yun ay isa sa mga paghahanda na maaaring gawin natin, no, na tayo ba ay nagpalinis sa Panginoon,
may mga sala tayo, may mga hindi magagandang relasyon sa kapwa kapatid sa Panginoon, at lalo tigit sa Panginoon, dapat ayusin muna natin mga bagay bilang paghahanda po sa banal na hapunan ng Panginoon. Dahil pinaalalahanan tayo na maaaring sa halip na pagpapala ang ibigay ng Diyos sa atin ay hatol para sa atin sa hindi magandang relasyon natin sa Panginoon. Basahin niyo yung 1 Corinthians 11 na yan, no? Maganda nga yung buong kapitulo na yan, basahin natin dahil nandyan ang kabuuan yan. Hindi dapat isali ang mga nagpapatuloy sa kasamaan, no? Kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan na pamumuhay, ay mag-ingat po tayo sapagkat pinaalalahanan tayo hindi natin dapat, no, pasukin ang banal na hapunan kung meron tayong hindi magandang relasyon sa Panginoon, lalo na tayo namumuhay sa pagkakasala. Hindi para sa ang ganitong mga Kristiyano ito. Okay? At pati yung mga may ibang mga turo na laban sa Ebanghelyo sa katauhan ni Kristo. Makikita natin yan sa 2 John verse 9 and 10, Galatians 5:12 and 13. So, dapat tama yung ating pagkaunawa at sinasampalatayanan sa ating Panginoon Kristo, no? Baka tayo ay may pag-aaninlangan sa Kanya, lalo na po yung katuruan tungkol kay Kristo, no? Baka hindi tayo naniniwala na si Kristo ay Diyos, siya ay tao lamang, no? Yung mga ganyang mga mahalagang pagkakilala sa Panginoon Kristo ay kung may maling katuruan na hawak-hawak siya, ay siguro hindi siya dapat makisalo sa banal na hapunan ng Panginoon, sapagkat naiintindihan natin na ang sentro ng banal na hapunan ito ay ang ating Panginoon Kristo na siyang Diyos na nagkatawang tao upang tayo kanyang iligtas sa ating mga kasalanan at bigyan tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. So paano mo nga alalahanin siya kung hindi ka naniniwala, no, sa kanyang napakahalagang sabihin natin na katuroang sinasabi ng banal na kasulatan, hindi sa kanyang pagiging Diyos, hindi sa kanyang pagiging tao. Kaya dapat naiintindihan po natin ito. Lahat na nagpapahayag na si Kristo ay Panginoon at tagapagligtas at lumalakad ng matapat ayon sa pananampalataya, iyan ang inaanyayahan ng Panginoon. Ang mga tunay na mananampalataya na sumusunod sa ating Panginoon. Kaya magandang tanong po ito sa atin. No, hindi lang tayo basta-basta kukuha ng saro, pipiraso ng tinapay, na napakahalaga sapagkat ito ay pagpapakita ng ating pakikiisa, no? O yung pakikisama natin sa Panginoon bilang Panginoon sa sarili natin. Kung wala kang relasyon sa Kanya, wala kang responsibilidad para sa banal na hapunan ng Panginoon, sapagkat ang inaanyayahan dito ay may mga tunay na relasyon sa Panginoon. Bilang Panginoon at sarili niya tagapagligtas, naranasan niya ang paglilinis ng Diyos sa kanyang mga kasalanan at siya'y ligtas dahil sa pangako ng ating Panginoon. Kalawang tanong, paano ang pamamaraan nito? No? Kung paano ginawa ng Panginoon Jesus kasama ng mga alagad, simple lamang. Walang maraming mga seremonya. Hindi siya tuwirang nagbigay ng mga tiyak na tuntunin o pamamaraan. Mahalaga na yung may lugar ka na pribado. Okay? And then, siya ang nanguna. And then, may dalawang elementong gagamitin. Tinapay. Kahit anuman niyang tinapay, no? Kahit anuman niyang saro, ng laman ng saro, ang mahalaga ay yung simbolo ng mga bagay na yan. Okay? Kung ano yung available, no? Na alam natin na hindi naman makakasama, no, sa ating pagpupulong-pulong, pag-aalaala sa Panginoon. Kung ano yung available na tinapay diyan, available na maaaring inumin diyan, ay mahalaga ay yung simbolo ng dalawang ito. Tinapay na simbolong katawan na nasira, no, dahil sa kasalanan natin, nawasak, inihandog niya, and then yung tumigis sa kanyang dugo na naglalarawan sa laman ng saro na siyang naglinis ng ating mga kasalanan. Ito po yung mga simbolo, okay, na maliwanag na dapat nating makita. And then, nandoon kasama ang mga kapatid sa Panginoon, okay, malaya nating gagawin ang bagay na ito, no? Ano man ang pamamaraan, pero ang pinakamahalaga ay ang tungkol sa Panginoon sa Kristo, ang tungkol sa saro, laman ng saro at ng kanyang tinapay. Ikatlo, bakit kailangan gawin ito sa ating kapanahunan? Mga ilang dahilan sa pagganap nito. 1 Corinthians 11:23.
No? Ang sinabi ni Pablo, tinanggap ko sa Panginoon, ibinibigay ko naman sa inyo. Dahil ang Panginoon ay nagbigay, no? Ang nagbigay nito, kaya gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin sa Panginoon. Alalahanin siya sa bagay na ito. Verse 25, dahil ito ang bagong covenant na natapos na ang lumang covenant. Kaya pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya, na nagpapahayag ito sa kanyang muling pagbabalik, higit sa lahat dahil sa utos na ito at dapat kong gawin bilang alagad niya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. No? Habang naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik, isa sa pananatilihan natin gawin at alalahanin siya sa pamagitan ng banal na hapunan ng Panginoon. At ito ay paglalarawan at pagpapaunawa sa atin na ito ang yung ginawang sakripisyo ng Panginoon. Ito yung bagong covenant niya para sa atin, sa mga mananampalataya sa Panginoon. Yung old covenant na wala na, tinapos na ng Panginoon yan. Okay, kaya nagbibigay siya ng bagong tipan, covenant sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga anak, sa mga mananampalataya. At ang covenant na ito ay, ang sentro nito ay ang kamatayan, pagkalibing sa Panginoon, at sa kanyang muling pagkabuhay. Ito ay new covenant na ginawa ng Panginoon sa atin hanggang sa kanyang muling pagbabalik, hanggang sa kunin tayo ng Panginoon. Okay? Ika-4, sino ang nararapat kumain at uminom ng hapunan ng Panginoon? Siyempre, alam natin, no, yung mga kabahagi sa church, mga mananampalataya sa Panginoon, mga alagad, mga followers ni Kristo, mga tumanggap ng salita ng Diyos, mga mananampalataya, at mas mahalaga, mga nabautismo na sa Panginoon, sumunod na sa bautismo ng ating Panginoon. Yan ay maliwanag sa Gawa 2:41 at 42, no? Lucas 22:19 at 20. Okay? So, ikalima, paano natin ihahanda ang ating sarili para sa hapunan na ito? Dapat may preparation tayo. Ang sabi nga ng iba ay paanong paghahanda at kailan dapat maghanda. Halimbawa, natapos na yung ating banal na hapunan. Pagkatapos nun, simulan na muling maghanda para sa susunod na hapunan ng Panginoon. Ibig sabihin, ganun po yung napakahalaga na kailangan tayo ay maghanda, no, sa ating mga sarili. Napakadakilang napakadaling ipagwalang bahala ang gawang ito dahil ito ay napakadaling gawin. Ang totoo, ito ay dahilan kung bakit sinulat ni Pablo ang 1 Corinthians chapter 11 verse 20 to 22, no? Ang mga taga-Korinto ay ginawa nilang kainan lamang ito, inuman na pangkaraniwan. Yun ang ginawa nila sa banal na hapunan. Dapat gawin ito ng nararapat dahil kung mali, alam natin, ito ay kasalanan sa Panginoon. 1 Corinthians 11:27 to 32. Kaya bago sumalo dito, kailangan ng self-examine, pagsisiyasat. Okay, bago tayo humarap sa banal na hapunan ng Panginoon, magsiyasat tayo. Paraan ito ng paghahanda. Kumusta ang kaugnayan ko sa Panginoon? Ihayag natin sa Panginoon kung ano man yung mga nagawa nating sala. Kumusta ang pakikitungo sa kapwa, lalo na sa mga kapatid natin sa Panginoon? Ano ang relasyon natin sa kanila? Baka may mga kagalit ka pa dyan, may mga kaaway ka. Mas maganda ayusin muna natin ito. Kaya ang babala, kung di mo hahatulan ang iyong sarili, ang Panginoon ang siyang hahatol sa atin. So sa halip na blessing ang ating makamit sa banal na hapunan ng Panginoon ay hatol dahil sa hindi tayo nararapat sa banal na hapunan ng Panginoon. Kaya dapat may taos puso at buong pusong pagharap, may pagsisisi sa Panginoon. Ayusin natin ang anumang mga bagay na mali at pagkakasala bago tayo sumalo sa banal na hapunan ng Panginoon. Ito rin ay pagkakataon upang tayo mag-meditation, magbulay, no, magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, umawit ng mga himno sa Panginoon, magbahagi ng salita ng Diyos, pagbibigay ito sa Panginoong Hesus, hindi sa sariling kasiyahan natin. Okay? Kaya napakaganda habang napapansin mo minsan matahimik sa banal na hapunan ng Panginoon, yun ay time para yumuko ka, manalangin, magpasalamat o magbasa ng kanyang mga salita at magbulay ng kanyang mga salita. Pagkakataon yun upang tayo po ay makipag-fellowship sa Panginoon sa bawat isa sa mga time na yun upang bulayin natin ang napakadakilang pagmamahal ng Diyos na kanyang ibinigay sa atin. Kaya hindi po ito nakaka-boring, no?
Ito'y pagkakataon talaga na talagang siyasatin natin ang ating sarili, magpuri sa Panginoon at magpasalamat sa lahat ng kanyang mga kabutihan. At kung may iwasan natin na wala mo ng cellphone, okay? At kung ang katabi mo, halimbawa, maingay, paalalahanan mo. Okay, hindi natin maalis minsan yan, yung katabi natin, kukwentuhan pa tayo. So, paalalahanan natin siya, ito'y banal na hapunan ng Panginoon. At maaaring sabihin natin siguro pagkatapos na lang ng pagsamba sa Panginoon, tsaka magkwento o ano pa man. Maging sensitibo tayo sa mga bagay na ito. Dahil sapagkat ito'y sentro ng gawain ng Panginoon, ito'y para sa Panginoon, ay dapat pahalagahan po natin. So, wag naman pong ma-open yung iba, pero minsan talaga hindi natin maalis na mayroong ganoon, nakakalimutan natin sa banal na hapunan ng Panginoon. Wag iwasan natin. Kung yung cellphone, siguro, muna natin, itabi muna natin. Maraming time para sa mga bagay na yan. Pero sa banal na hapunan ng Panginoon, ito ay ating pahalagahan at ingatan natin sapagkat ito ay para sa Panginoon. Okay? Kaya, ito yung mga paraan ng paghahanda. Sabi nga, ito rin yung time talaga na nagbibigay tayo sa Panginoon. Kaya nga, pagkatapos ng ating banal na hapunan, meron tayong tinatawag na offering, pagbibigay sa Panginoon. Ito rin yung bahagi, tandaan natin, yung pagbibigay natin, yung bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. Na nagkakaloob tayo sa Panginoon at nagbibigay sa Kanya. Ang ganda ng halimbawa ni Haring David, iba na makikita natin sa 2 Samuel 24:24, no? Nung sinabi niyang, hindi ako naghahandog sa Panginoon kung Diyos ng mga handog na susunugin na wala akong puhunan. Sabihin, mahalaga sa Kanya yung pagbibigay sa Panginoon, no? At may halaga yung Kanyang pagkakalob sa Panginoon sapagkat ito'y bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon, ng pagbibigay na ito. So pinaghandaan mo talaga ito, at kaya hindi ka nababagot, no? Sapagkat ito ay nagiging buhay natin at masaya tayo habang ginagawa natin ito. Kaya po ito'y pribilehiyo na makikita natin. Yung maibigay mo sa Kanya, ang maaaring maibigay, no, na hinahanap ng Diyos ang ating tunay na pagsamba. At magawa natin sa ating mga sarili na alam natin na pinakamahalaga sa Kanya na sambahin at bigyan natin siya ng kaluguran at pagsamba ang ating Panginoon. Okay? Kaya napakahalaga niya. Dahil ang pagsamba ng iglesia, alam natin, ang local church, ito ay napag-uusapan natin, ang mahalagang makita natin ang magandang order ng kalagayan ng church hinggil po sa pag-alaala sa banal na hapunan ng Panginoon. Na sana po ay naiintindihan natin yung mga ganitong bagay na napakahalaga sapagkat ito ay lingguhan nating ginagawa ang banal na hapunan ng Panginoon. Darating na naman ang araw ng linggo. Ang tanong, handa ba tayo sa banal na hapunan ng Panginoon? Okay? Kaya sana ay ito'y isa sa 2 ordinansang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya sana dapat pinaghandaan natin ito, maging mahalaga sa atin ito, at dapat bago tayo humarap sa banal na hapunan ay talagang tayo ay nag-examine sa atin, nagsiyasat ba tayo sa ating mga sarili. Okay? Sapagkat tayo haharap sa Panginoon at sasamba sa Panginoon, kaya dapat maging maayos ang ating relasyon sa Kanya, ang ating pakikisama sa mga kapatid, ang mga sala na nagawa natin ay bago tayo humarap sa hapunan ng Panginoon ay talagang dapat tayo ay nagpalinis sa Panginoon. At naniniwala ko na nalulugod ang Panginoon kung may pananabik tayo at buong puso na ginagawa natin. Ang isa sa iniwan niya sa 2 ordinansa, ang banal na hapunan ng Panginoon. At kung meron po kayong ilang mga tanong hindi pa sa mga bagay nito, pwede po ninyo ako i-message. Okay? At nawa po ito'y makatulong at gamitin ang banal na hapunan ng Panginoon para sa mas lalo nating paglago ng ating relasyon sa Panginoon at pakikisama sa bawat mananampalataya na kasama natin sa Majuro Christian Church. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin ang Lord's Supper, ang banal na hapunan. Ano mang mga tanong po ninyo na gumugulo sa inyong kaisipan, inuulit ko po, pwede ninyong i-message sa akin o pwede ninyong itanong sa mga kapatid natin dyan na maaari nating pagtanungan. Kaya salamat po at nawa sa gabing ito sa ating pulong panalangin ay patuloy nating purihin ng Panginoon, patuloy natin siyang sambahin at patuloy na gamitin tayo ng Panginoon at mas lalo tayong lumago sa Panginoon
habang tayo po ay nasa kapulungan po ng Majuro Christian Church. Idalangin natin ang isa't isa, no, na bigyan tayo ng lakas at karunungan upang magpatuloy sa ating Panginoon. So nawa po sa darating na linggo ay muli ay magsama-sama tayo sa pagsamba sa Kanya, at lalo tigit sa ating pagdiriwang po ng banal na hapunan ng Panginoon sa tuwing araw ng linggo, sa unang araw ng isang linggo, ang araw ng linggo, ay tayo po'y magkasama-sama upang gawin ang inuutos ng Panginoon hinggil po sa Kanyang banal na hapunan. Tayo po'y manalangin at magpasalamat. Panginoon, salamat po. Pagpalain ng mga kapatid at nawa ay naintindihan namin ng mas lalo pa ang kahalagahan po ng banal na hapunan na inyong iniwan sa amin. Kaya nawa po, Panginoon, magawa namin ito na may pag-iingat, pagsisiyasa sa sarili, at higit sa lahat, ito'y pagkakataon upang mas lalo pa na lumalim ang aming pagkakilala sa inyo, na ikaw ay aming paglingkuran, sambahin, pasalamatan. At habang ginagawa namin ang banal na hapunan, patuloy na talaga ang aming mga sarili ay maibigay namin sa inyo at maihanda sa aming pagharap sa inyo, Panginoon. Purihin ka at pasalamatan ka, at ingatan po ninyo ang bawat isa at gabayan sa inyong mga salita. Salamat po ng marami sa inyong biyaya at kahabagan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid.